mga ka-soulmate! Muling nagbabalik ang simple lang ang yapak, pero elepante ang impact. Ako si Mio at naparirito ako ngayon sa paggawaan ng iShare Footwear kung saan makikita natin ng mas malapitan kung paano ginagawa ang bawat handcrafted footwear dito sa Liliw, Laguna. Pero bago natin tuklasan ang mga prosesong ito, ay kilalanin muna natin ang nagpapatakbo ng paggawaan dito. Tara, samahan niyo ako! Saya kasi bumalik si Catriona Gray, di ba? Oo. Can you kindly introduce your name po and the name of your sleeper store po? Ako si Tita Baby, may-ari ng iShare Footwear dito sa Liliw, Laguna. Nag-start kami ng year 2006. So, up to now, gumagawa kami ng mga local products at local mga shoes. Yung mga materials namin nanggagaling lang dito, locally. 2006 po kayo nag-start, so mga nearly 19 to 20 years na po kayo. Ever since na nag-start po kayo, patuloy naman po yung pagbebenta, like yung daloy ng bilihin, yung sa merkado. Sa merkado. Nung nag-start pa lang ako, maganda yung yung takbo ng negosyo. Kumbaga, maganda ang ng customer. Pero after now naman, gusto pa rin nila kasi mga local products yung ginagawa natin. Kaya lang hindi kasing ganda ng negosyo noong una. Kasi di ba nag-pandemic tayo. So during pandemic, nag-back to zero talaga kami. Yun yung sobrang hirap. Buti na lang may mga kagaya nila Catriona Gray na nag-visit dito sa atin sa factory para ma-promote din yung mga local products natin. So, yun yung isa din na nagpapanumbalik ng sigla sa mga sapatos natin dito sa Liliw. Exactly. At ang saya kasi bumalik si Catriona Gray, di ba? Oo. Charot lang po. Diba? Catriona Gray. For our question po, what kind of handcrafted footwear do you manufacture? Ano pong mga klase ng footwear na ginagawa at minamanufacture po dito sa atin, sa iShare? Ang ginagawa namin is yung mga sleepers na abaka. Tapos yung materials namin ay nanggagaling sa different parts of the region, kagaya ng Zamboanga, yung mga yakan, yung Inabel galing sa Ilocos. Tapos nakikipag-collab din ako sa mga kagaya ng Victims of Taal. Sila yung mga magagaling sa embroidery. So yun, nakipag-collab kami during yung nagkaroon ng Taal eruption. Oo. Gusto ko po malaman paano nyo sila na-contact, paano po kayo nagko-collab. Ayun, sa tulong ng Department of Trade and Industry, kami yung representative dito sa Liliw. So, gina-join nila kami sa mga trade shows, kagaya ng National Trade Fair. Itong katatapos lang namin, National Arts and Crafts, sa tulong ni Senator Loren Legarda. Yun, nandun lahat ang mga magagaling na produkto sa buong Pilipinas. For our next question naman po, what is the main difference between Liliw-made footwear and the usual footwear versus the ones that can be bought in online shopping apps? Kumbaga, ano yung pinagkaiba niya sa mga nabibili natin ngayon sa online shops? Kasi syempre, di ba, sobrang sikat na ngayon. Ang bilis lang ma-access, ganun. Ano ang panlaban ni Liliw doon? Yun yung panlaban ng mga taga-Liliw. Yung lahat ng sapatos natin are all handmade. So, handmade na siya. Tapos yung kakaiba pa, yung mga sapatos na inilalabas namin. Ano po sa tingin ninyo ang nagpapaspecial sa handicrafts ng Liliw? Handicrafts kasi ng Liliw. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo na handmade na siya. Tapos ang dami ko pang natutulungan. Kung baga, nagbibigay tayo ng trabaho. Tapos yung mga PWDs, isa sila sa mga community ko dito na natutulungan
yung mga deaf and mute, sila yung mga nagboborda. Sila yung mga ano ng mga retaso ko, yung mga waste materials, sila yung gagawa para mabuo namin bilang sapatos. So, wala nang waste. Sobrang nakakatuwa siyang papakinggan kasi syempre it's a collaborative effort dito sa Laguna na parang yung mga residents dito sa Laguna sa Liliw na nagtutulong-tulong para gumawa ng napakagandang tsinelas na matibay. And syempre pagmamayabang talaga natin na sariling atin na ito. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak sa amin dito at pag-welcome dito sa Aishe. Pwede niyo po ba kaming malibot doon sa loob po natin sa manufacturing? Oo, pwede naman para makita nyo rin. Okay po. At pati kayo ma-inlove. Okay. So ngayon papunta na kami sa loob. Excited na po ako ma-meet yung mga taong gumagawa din. Matapos namin kilalanin si Miss Corazon, ay pumunta at inilibot niya kami sa workshop ng iShare Footwear para matuklasan ang proseso ng pagchichinelas. Madam Corazon, palibot naman po kami. Nakakahiya. Welcome! Pasok kayo sa Aiche. Ayan. Na-experience ko na. Lang cute! Ang dami! Yung sikat na sikat sa Aiche, kasi ito yung mabenta sa amin. Mga Mary Janes na may mga Embroidery. embroidery. Kung meron na ako size, gusto ko na ito. Ang cute. Oo, sige, mamaya magkakaroon ka ng size. Yung first part, mga babae, gagawa sila ng mga upper part, yung mga entrada, Ang tawag naman po sa kanila ay... mag-entrada. Gagawin, guguhitin nila. Yan, ganyan yung mga pattern natin. Okay. So, iguguhit lang nila dyan sa Tapos, mga tela. ito yung nagaga. Yan yung mules. Mule. Oo. So, Ano po ulit ang tawag? mules. Mules. Ah. Okay. Tapos nilatapalan para siya ng tela. Oo, yan yun. Ito yung mules. Yung mules. Tapos tinatapalan siya ng tela na depende kung yun sa Kung anong Zamboanga design. ng cloth. So, sila yung mga upper part ng tsinelas. Yan. Okay. Dito yan gagawin. After nun, pupukpukin muna nila. Para humulma. Oo, tapos sa kanila tatahiin sa sewing. Sila yung mga nananahin, ng mga Sa ibang design naman po ito. Pag... Sa ibang design naman siya. okay. Tapos kapag tapos na itahi, ipanapasa po din po Sa mga lalaki. Yung mga boys naman ngayon, ang nag-i-start na silang magawa ng mga rubber. Ikakat na nila yung rubber, maglalagay na sila ng abaka. So, dito na yon. Okay. Ayan, eto na yon. Eto na yon yung Sila na rin pagkakat. nagdidikit, nagkakat, tapos nagdidikit. Tapos lalagyan na nila ng abaka. After nun, ilalagay na nila sa hulmahan. Hulmahan po. Yan. Pagkalagay nila sa hulma, ngayon, kailangan na ngayon ng upper part na galing sa mga babae. Ang paglalapat, yun yung tinatawag natin mga maglalapat. Sila na yung magtatapos at mag-finish ng sapatos. Ito yung isang finished product. Oh. Lalagyan na lang ng sweater. Diba? Yung sa entrada, ihuhulma dito, si kuya yun. Tapos yung paggagawa rin ng abaka, yung pagdidikit. Tapos ito yung mga strap dito rin kay kuya. Bali, pagtutulungan sila. Hindi, for design, kanya-kanya. Kanya-kanya for design. Okay. Since ito may strap, kanya may sarili siya entrada, may strap, yung sarili design, ayun ang focus niya. So sa kanya dito, since yung ginagawa niya parang sandals na Mary Jane, ayun po ba yung Yan. yun. Kaya magkakaiba yung forma ng entrada tsaka yung forma din ng Hulma. hulma. Meron tayong mga different clients. Ayan, kagaya yun, si Sandal. Brand na nila yung nilalagay. Okay. Hindi na si Aiche. Ayun. Pero may sarili din pong brand, Brand si si Aiche. Aiche. Oo. Okay.
Ang pagkatapos na nilang ilapat, so yun yung finished product, sila na yung mga taga-quality control. Si Ate Belay, si Ate Joanne, si Ate Ellen. Sa kanila na yung pinakang last stop. Kanina may nakita po ako sa labas, yung nagka-ayos naman ng shoebox. Oo, sila kuya yon, sila kuya PJ, yung kasama yan sa mga PWD ko. Sige. Pagkatapos naming malaman ng mga naunang proseso ng pagchichinelas, ngayon nasaksihan naman namin ang huling proseso sa paggawa ng footwear. Ayan. In-assemble nila yung mga boxes. Ito mga boxes, saan niyo po sinusource yan? Ito galing din sa Paris. Ngayon, parang may pa-quiz ako. May quiz ako. So, kailangan kong i-recite kung paano ang inner workings dito, kung paano ginagawa ang mga footwears dito sa Mayliliw, sa Aishe. So, una, ang nangyayari, meron doon sa ating unang part na sketching. Tapos nandun din yung mga mang-e-entrada, mag-e-entrada, kung saan nagsisketch ng mga patterns, tapos yung pupuk, doon may mga first batches ng pupuk, sila din yun doon. Sa after nun, tatahiin na ni ate dito sa mananahe. So, ang ating mananahe ang siyang nagtatahi ng patterns at saka yung mga synthetic leather na gagamitin doon sa entradang mismo. Tapos, kapag tapos na ni ate tahiin, ipapasa niya po dito sa ating mga lalaki, sa ating mga lalaking maglalapat po dito para ilapat naman sa mismong sa mismong hulmahan, at doon pupukpukin na nila at ididikit na rin po nila yung mismong mga materyales. At pagkatapos, kapag may karagdagang design, dinadagdag naman doon at may nagtatahi din mismo ng mga design para mas maganda siyang tignan, para mas elegante siyang tignan. At pagkatapos, sila rin ang nagpapak at nagka-quality control. Tapos, pagkatapos po nun, may gumagawa po ng mga, nag-uulman ng mga box, nagbubuo-buo, nag-assemble, doon na po pinapak mismo sa labas. Yun, tama. Perfect po ba yung quiz ko? Yes, very good. Salamat po sa pagpapaunlak po at pag-welcome po dito sa factory and sa pagawaan po dito sa Liliw, Laguna sa Aishe. Maraming salamat po, Madam Corazon. Thank you sa pagbisita. Sa bawat sapatos na makikita natin dito ay bakas ng mga talentadong slipper makers ng Liliw, Laguna. Mula sa hilaw na materyales na hinubog ng mga kamay liliwenyo, ito ay isang hanap buhay na patuloy na bumubuhay sa kulturang Pilipino. Parang gusto ko na tuloy mag-shopping! Abangan nyo yan sa susunod na episode ng Soulmate! Sa susunod na episode ng Soulmate, ang pamimili at pagbabalik sa kamay nilaan. Dito lang yan sa Soulmate! Ay, ang ganda nito.